Okay, ayos na to. Sasandukin ko na. Mainit pa. Handa na po ba kayo? Ito. Karning baka po ang ihahalo ko sa ulam natin mga kaibigan. Maninipis at malalapad na hiwa ng karning baka. Pero ginawa ko po tinusok-tusok ko ng tinidor magkabilaan. Pinukpok ko rin po magkabilaan para lalong lumambot pagpiprito po natin. Pagkatapos ay hiniwa ko po siya ng mahaba at maninipis. Ganyan po. Pagkatapos inilagay ko po sa isang malukong. Lagyan natin ng 2 kutsarang toyo. Lagyan din po natin ng 1 kutsarang suka natin. Timplahan na po natin ng katitik na pamintang durog. Haluin po natin ng haluin at na magkasama-sama. At takpan po natin. Hayaan po natin sa refrigerator na siguro 30 minuto hanggang 1 oras para ma-develop po yung lasa. Isang katamtamang laki ng kaserola, magpainit na po tayo ng mga 3 kutsara po ng mantika. Kapag mainit na, ilagay na po natin tong ating siling pula na hiniwa ng mahaba at maninipis. Hindi ko po lulutuin ng dire-diretso yan, sasangkutsahin ko lang. Siguro po yung mga 50% lulutuin para may konting lutong-lutong ng konti. Iwanan po natin yung ating mantika doon at eto, isalang na po natin ang ating karne. Yung pong karne ginamit ko, yung ribeye steak, so madali po talagang lumambot pero kung medyo matagal, lutuin po natin yan ng mga siguro 3 minuto para pumula-pula lang ng konti. Yung pong ating pinagbabaran, hindi po natin itatapon, ilalagay po natin yan mamaya. Tignan nyo po pagkatapos ng 3 minuto, medyo pula-pula na pero marami pang tubig. Nagtutubig-tubig po kasi ang karning baka, di po ba? Ang gagawin na natin pipirtuhin pa natin ng wala ng takip para po matuyo yung tubig. Magmanti-mantika ng konti, tsaka po natin isusunod yung ating susunod na ricado. Yan, nakita nyo, wala na pong tubig. Nagmamantika-mantika na yung konting karne. O, lagyan na po natin ng bawang. Damihan po natin ng bawang at isunod na po natin yung ating sibuyas. Yung naman sibuyas komot marami, lutuin po natin maigi ng malanta talaga. Siguro po yung mga 2 minutong haluin to para talaga sumama yung lasa. O pagkatapos po nakita nyo, luto na po yung ating sibuyas at saka yung bawang. Okay na po yan. O ilagay na po natin yung ating pinagbabaran. Tapos ilagyan na po natin ng sabaw. 1 taasang tubig, pero matutuyo po yan dahil matigas pa yung ating karne. Lagyan pa po natin ng 2 taasa po ng tubig, so 2 tasa na po ng tubig. Lagyan po natin ng 2 laurel. Bahagyang-bahagya nyo lang pong haluin. Kumot yan po'y may suka, hindi na po natin kakalikutin. Huwag nyo nang haluin. Hayaan po natin kumulo ng konti. Pagka nakita nyo ng 1, 2, 3, 4, 5 minuto at ayos na, tsaka nyo po siya haluin. Di nawala na po yung suka. Takpan na po natin, hinaan na po natin ang apoy at hayaan nating tuluyang lumambot yung ating karning baka. Siguro po yung mga 20 minutos. Pakukuluin po natin. O sige po, tignan natin, ayos na po ba ito? Kapag kaluto na po yung karning baka, tanggalin na po natin itong ating 2 dahon ng laurel at baka mabikig ang kakain at masyadong matalas ang laurel O ito po ilalagyan natin ng kalahating lata po ng liver spread. Huwag nang kikibo kung ayaw nyo maglagay ayos din po. Pero para maging mas malasa, ilagyan po natin. Lalapot din po ang sabaw niyan. Tingnan nyo, habang hinahalo ko, sumasama talaga dun sa natitirang konting sabaw ng ating karning baka at lumalapot, nagiging mas malinamnam, mas malasa po yan. Na-imagine nyo na ba kung ano lasa? Tsaka po natin ilalagay itong ating sinangkutsang siling pula. Lagyan ko ng konting tubig at parang natutuyo Halo ng halo. Ito po yung gisantes. Frozen piece na po ito. Ilado pero luto na. Ang gagawin ko po tatakpan ko lang at hayaan natin matunaw. O yun lang po yun. Kapag po tunaw na, halu-haluin natin ng konti. Tsaka po natin ilalagay itong ating broccoli. Yung broccoli naman hiniwa ko po ng maliliit at inalagay ko sa kumukulong tubig ng 2 minuto at saka ko po inalagay sa yelo para po matigil yung pagiging luto niya. Tapos ilalagay ko po itong ating cauliflower, ganun din po ang ginawa ko. Pinakuluan ko ng 2 minuto at pagkatapos inilubog ko po sa tubig na may yelo para po tumigil ang cooking process. Patayin na po natin ang apoy, haluin po natin ng konti at nang magkasama-sama. Nagustuhan nyo po ba? Medyo kakaiba yan Ito po ang version natin na parang igaduba yung karning baka pero nilagyan ko ng gulay. Masarap, masustansya. Hindi po kinakailangan karning baka ang ilagay nyo. Yung po meron ako pero kung gusto nyo yung manok, kung gusto nyo po yung baboy, kung gusto nyo yung hipon, okay na okay. Ang gulay naman po, pwede rin lagay kayo ng pechay. Alam nyo po ba ang akma-akma din labanos. Ang magiging lasa po kumot may suka parang kilawin. Masarap, maayos, malinamnam.
Basta maglalagay po kayo ng comment kung ano masasabi nyo. Kadalasan, binabasa ko po yan at kumukuha rin ako ng idea sa inyo. Minsan po kasi hindi rin ako nakakaisip kung ano susunod kong lulutuin Salamat po dun sa nagbibigay ng idea. Hanggang sa susunod, si Ron Bilaro po.